Akala nyo ba permanent na silang wala? Exactly 2 years matapos silang iban ng SEC. Official na nakabalik ang Binance sa Pilipinas pero ang matinding plot twist, hindi sila dumiretso. Dumaan sila sa isang controversial na backdoor entry. Ito resibo, pumasok ang Binance sa isang big-time partnership kasama ang isang local fintech firm called Black-Scholes Technologies Inc. Mag-ooperate sila under sa Strategic Sandbox Framework ng Philippine SEC. Si Black-Scholes ang approved local intermediary natin habang si Binance naman ang magpapatakbo ng global technology at infrastructure sa background. Pero bakit nga ba ito tinawag na backdoor at bakit ito controversial? Lumabas kasi doon sa news ng bilyonaryo na merong cloud of doubt umano ang entry or re-entry ng mga ito dahil sa napabalitang Romualdez ties ng local partner nila. Kaya ngayon, marami nagtatanong sa crypto community, naging madali nga ba yung pag-approve dahil sa political connections? Para sa ating mga ordinary na traders, malaking win ito kasi babalik na ang mababang fees at malalim na liquidity na matagal na nating hinahanap. Pero dahil fully regulated na ito at nasa ilalim sila ng SEC Sandbox, asahan ninyo na mas mahigpit na naman yung kanilang KYC, yung verification at tax monitoring. Wala nang takas dito. Kaya ang tanong ngayon, babalik ka pa ba sa Binance ngayong legal na sila through Black-Scholes o may red flag pa rin para sa ito dahil sa politics?